Gulat kayo, iba yung harap natin. Ang gamit natin ngayon ay NMAX V3 na galing kay Ma'am Dali. So, ayun guys, good morning. Good morning po sa lahat. And welcome again. Side to side, then front to back. I love it when you do it like that. Don't give it to me. Yeah, don't give it to me. Don't give it to me. We're back! Don't give it to me. Ganda ng sunset! Guys, niligtas kami ni Kuya. Yan yung kape. We're moving to the beat. Just you and me. So guys, ito yung pagkain natin. Galing dito sa tagpuan. Won't you go my way? Don't hurry now, it'll all be okay. Side to side, then front to back. I love it when you do it like that. Don't give it to me. Yeah. Don't give it to me. So guys, mainit at tanghali sa inyo. Dahil mainit, bukas mag-ride tayo papuntang LU. Kasama yung mga subscribers natin na bumoto. Kasi nagawa nga tayo ng botohan sa Facebook page natin tsaka sa YouTube na kung saan nila tayo gusto mag-ride at ang nanalo ay yung LU. Ito yung kauna-unahang overnight na magpapa-subscribers ride tayo. So, ito magpapa-change oil lang ako. Gamit ko ulit yung Shell Long Ride tapos Castrol na gear oil. So, dito ko sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories and dito tayo magpapa-change oil sa kanila. Pag nagtataka kayo kung saan ako nagpapaalaga ng motor, sa kanila, sila lagi nag-aalaga ng motor ko sa akin. Pag nagbibicol tayo, Mindoro Loop, kahit gaano kalayo, confident ako na hindi ako magkakaberya kasi inaalagaan nila maayos sila gumawa rito. So, lagi tayo nandito. And ngayon, papa-change oil lang tayo para swabe yung ride natin bukas. So ito si Blanca, 2,000 na yung tinakbo ng langis ko. So ramdam ko na medyo magaspang na, kaya papalitan ko na siya. Normally, pinapaabot ko 3,000, 4,000 yung Shell Long Ride ko. Pero this time, sa dami ng ni-ride natin, 2,000 lang siguro okay na. So ayan, tara. Silipin natin yung mga bago dito. Diba may ano kayo, yung pangtanggal ng ball race, yung bago? So, meron sila rito yung pantanggal mismo ng ball race. Bumili sila ng equipment para mas madali tanggalin tsaka mas safe yung pagkakatanggal doon sa ball race nyo. Siguro pagkabalik ko galing LU, magpapapalit na rin ako ng ball race kasi nararamdaman ko matigas na yung pagkabig ni Blanca. So medyo nahihirapan na rin ako. Ako lang i-share sa inyo yung Shell Long Ride natin. Actually, sobrang labnaw pa niya. Kaya pa talaga ito mga 1,000 or 2,000. Pero maaga na ako nagpalit kasi naawa ako. Ang layo ng binyahe ni Blanca. Parang gusto ko na talaga palitan yung langis. Parang solid na yung pagkagamit ko sa Shell Long Ride. Pero kung tinitignan ko yung langis, parang sabi ko kaya pa ito 1,000 or 2,000. Pero nasa sa inyo naman yan. Ako depende sa mood ko minsan. Gusto ko mahaba. Gusto ko pa i-extend yung usage niya. Minsan gusto ko naman palitan ng maaga yung langis. Depende kasi. Kung katulad naman ng Shell Long Ride, na-try ko na kasi siya ng 5,000. Na-try ko rin siya ng 4,000. So, 4,000, kaya ko siya paabotin 4,000. 5,000 kahit hindi na siguro kasi magkano lang naman yung langis para paabotin mo na 5,000, di ba? Guys, pag magpapalinis kayo ng gilid, dito nyo siya matatagpuan. Sa 10th Ave to, ayan, pag diniretso nyo, andun yung SEC main branch. Tapos, kanto siya ng Nadurata, lalagay ko. Tapos, natanggal na kasi yung nakalagay dun eh. Tapos, madali naman makita yung sign nila. 300 pesos lang palinis ng gilid dito. By the way, yung gulong pala na ginamit natin for Mindoro Loop. Mindoro Loop. Tapos, Quezon, sa may Unisan, tsaka sa Bicol na balikan natin na loop. MRF yung gamit ko rito. Sobrang mura, sobrang kapit. So, dito ko na kinuha sa kanila yun. May Shopee rin sila, pero maganda. Dito nyo napakapit para makalibre kayo na labor, di ba? Guys, tapos na natin i-change oil to si Blanca and ready na tayo bukas. So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi sulit yung mga deal dito and mas makakamura kayo kasi may discount. Sabihin nyo lang na napanood nyo talaga sa channel natin. Malaking bagay yun, guys. Sayang din yun. So, ayan. Tara, alis na tayo. Mag-prepare na tayo. Mamayang gabi na yung ride natin. Kailangan ko matulog. Kailangan ko mag-ayos ng gamit. So, let's go na, guys. Okay. So, ayan, guys. Good morning. Good morning po sa lahat. And welcome again. May mga first timer din pala tayong mga kasama for today. Ayan, grupo nila Peter. Si Peter, nakasama natin nung Dinggalan. Ayan. Ayun, so unang-una, ang pupunta natin is LU sa La Union. And then, ang first stop natin ngayon is sa Bulacan. May mga katanungan ba sa lugar or anything? Suggestion, katanungan? Okay naman po lahat.
Dasal lang po muna tayo, saglit. So, Lord, maraming salamat po ulit at pinagtipon-tipon niyo po kami. At safe po lahat ng mga kasama ko nakarating dito. Gabayan niyo po kami hanggang makarating at hanggang makauwi po ulit sa mga bahay namin. Maraming salamat po sa mga kasama ko at binigyan niyo ulit ako ng pagkakataon na makasama kayo. At taglaan talaga kayo ng oras kahit iba galing trabaho, galing tulog. Kaya maraming salamat po sa inyo. Gabayan po kayo ni Lord. Amen po. So, magi-gear up na tayo. And yan, bigay ko lang yung merch ng mga umorder tsaka ng vest. Tapos, ayun, let's get ready na. So, ito XL, try mo. Saka yung Large, ito large. Vest, ito. Dalawa, no? Ayan, okay. So, sa ride, si Alexis, si Roel, ikaw ba Roel, umorder sa akin? Ikaw yung order sa akin, no? Ayan, so may order si Roel din, dalawang B1, suot niya na yung V2. So, meron din, nandito. Ito. Tapos si Ma'am Dali, XL. Ma'am, sama ka sa camera. Wow, may bag na rin siya. Yabang. So, ayan, Ma'am Dali. XL po ang in-order niya. Ayan, Ma'am Dali. Thank you. Tapos, next naman ito. So, ito yung key lace natin na Sir MJL. Umorder si Sir Roel ng 5. Bakit pala 5 in-order mo? Ba't ang dami? Secret ba? Okay. Salamat, salamat. Gulat ako ang dami, 5. Ma'am Dali, kukuha ba kayo ng nung the 1%? Ito mo na. So sila Jay, umorder din ng merch natin na V2. So large and XL lang in-order nila. So shoutout ko lang sa kanila. Salamat sa kanila. So yan. Nagbibis lang sila. What's going on, guys? Gulat kayo? Iba yung harap natin. Ang gamit natin ngayon ay NMAX V3 na galing kay Ma'am Dali. So nagpalit kami ni Ma'am Dali. Siya muna kay Blanca. At ako rito kay NMAX V3 kasi sobrang curious ako rito sa gas consumption ng NMAX V3. Tignan natin kung gaano katipid to. Tignan natin kung mapaabot natin siya ng 1 full tank hanggang makarating ng Ago o La Union. So yan yung mga kasama natin. Nag-ready na sila. Antay ko sila rito. Nakakapanibago. NMAX V3 gamit. NMAX V3. Guys, ito yung standard version ng NMAX V3. So, ito. Nag-line up na kami. Set ko lang yung phone ko. Medyo magalaw lang yung case na to, no? So, next stop natin muna sa Bulacan. May pipick upin tayo isang subscriber na si Pareng Carlo. Shoutout sa'yo. 26 minutes lang pala yung layo. So, malapit lang. Yun yung mga kasama natin nag-line up. So, ayan. Let's go. So, baka hindi ko magamit yung mini driving light. Gawa ng... Wait lang. Ang smooth ng piga rito. Ang smooth ng motor na to. Piga ko pa lang. Ang smooth ka agad. So, mamaya bigyan ko kayo ng review dito. Hindi ko mapiga yung ilaw. Ang lakas oh. Nakatutok ko isa sa mataas. So, tinry ko naman siya higpitan kanina. Hindi ko magawa. Ganun pa rin. So, mukhang mag-i-stock light muna tayo. Buksan ko na lang yung ilaw pag sobrang dilim. Hindi naman tayo rin magpapatakbo na mabilis, gawa ng convoy tayo. So guys, welcome for another content and papunta tayo ng La Union. After ng mahabang biyahe natin papuntang Bicol, sa norte naman tayo. So guys, ito lang, yan, may ginagawang daan dito. Siguro traffic dito pag pauwi. So yan, bagalan ko lang. Wala pa si Ma'am Dali sa ating likuran. So yun nga, maraming salamat muna sa mga kasama natin na nakasama rito. Maraming salamat sa lahat ng subscribers natin na bumuto ng lugar na to at ito ang napiling lugar. At sobrang sorry po sa mga hindi umabot sa ride na to. Alam nyo guys, gusto ko talaga marami tayong magkakasama. Pero ang problema kasi, limited lang yung pag-i-stayan natin up to 22 packs. Siguro ang dami nag-message sa akin na gustong makasama. Iba rin natin na subscriber na nakasama before, gusto sumama. Kaso sabi ko talaga wala talagang available na slot. So, yun lang. Babawi ako sa next subscribers ride natin. Tignan natin kung ano mananalo. If overnight man, nahanap tayo ng mas malaking space. Okay lang. Hindi ko lang mabuksan yung ilaw kasi hindi ko pa rin naayos yung isa. Medyo mataas. Pero okay lang naman. Mabagal lang naman ako. Ang smooth ha? Ang smooth ng motor mo. Ang smooth. So, ang motor niya Ma'am Dali may tinakbo na 4,000 km. Puro sa rides ata natin galing to So, si Ma'am Dali kasi lagi natin nakasama sa ride. Sabi ko sa kanya, if palit kami para matry niya rin si Blanca. Tapos matry ko rin tong NMAX V3, ma-review natin. Tingnan natin kung hanggang saan yung gas consumption nito. Pero siguro pag 1 bar na lang papagas na ako. Tingnan natin kung saan tayo abutan. Pero try natin 1 full tank hanggang La Union.
So, ang problema ko lang dito, siguro hanggang makarating tayo na La Union, wala tayong Insta360 kasi wala yung handlebar ko. So, napindot! Sorry! So, wala yung handlebar. Hindi ko makabit yung clamp ng Insta360 natin. So guys, may 200, binilang ko kahapon, may 274 ba kilometers away from dito sa meetup point namin papuntang Masa Bakehouse sa La Union. Hindi, actually, hanggang doon sa may pag-i-stayan natin. So, medyo malayo rin, di ba? 274, malayo rin yun. Pero since galing naman tayo sa mahabang biyahe na umabot ng 600 kilometers mahigit, kumbaga parang, at least, di ba, nakondisyon na tayo sa ganitong ride. Pero syempre, sabi ko nga, so malaking tulong din yon para sa atin, para sa endurance ng ride natin na to. Kahit siguro kulang tayo sa tulog, putol-putol na naman yung tulog ko. Kaya alam niyo naman, hirap tayo makatulog sa ganito. Ito ako sa left side. Di makasingit sa kanan eh. Delicats. Pero maganda tong NMAX si Ma'am Dalia. Ang smooth pala ng NMAX, no, pag ganito. Guys, share ko lang. Bigay tayo ng a little bit information about sa gamit natin yung NMAX V3 standard. Standard display lang siya, hindi siya naka TFT, hindi rin siya naka YECVT, yung medyo mas complicated para sa akin na gamitin. Pero pag nakuha niyo yun, mas madaling gamitin yon sa mga uphill, downhill, mas makakalikot nyo siya. So naka-standard CVT version yung gilid natin dito. Ang maganda naman sa standard CVT version, syempre mas familiar yung mga mekaniko sa ganitong motor. Ewan ko lang sa bagong YECVT kung alam lahat ng mga motor shop kung paano magkalikot nun. So next naman natin is same naman to ng fuel tank capacity sa TechMax version and same ground clearance, same horsepower, same torque power, lalagay ko na lang sila dyan, and same seat storage, same din na upuan na gold stitches. So pinakaiba ata nila is YECVT tsaka yung TFT display ng NMAX TechMax. Kung kayo guys, mag-add ba kayo? Willing ba kayo mag-add ng 15,000 for that feature? Para sa akin, oo. At ang ganda rin itong NMAX. Na-stretch mo rin yung paa mo, nababanat mo. Ayun, ang sarap po. Na-enjoy ko siya gamitin. Though, tignan natin mamaya sa suspension. 19 minutes na lang, nasa Bulacan na tayo. May mga kasama rin tayong naghihintay sa may Tarlac. So, doon natin sila kikitain. So guys, isa pang napansin ko sa kanya, less dragging dito sa motor na to. Less vibration din na nararamdaman ko. Sobrang suabe, sobrang smooth. Kaya nga kanina pagpiga ko palang ramdam ko kaagad siya. Hanggang ngayon, nagagamit ko siya. So I think, alam ko na yung reason bakit bumebenta rin tong NMAX V3, no? It's nice din na nakapag-try tayo ng ibang motor kasi at least hindi lang tayo puro Honda, di ba? And yung stock na ilaw niya, actually malinaw. Hindi nga ako gumagamit ng mini driving light. Ito kasi light, ay ilaw. Ang problema, isa nakatutok sa taas, kaya ayoko muna gamitin. Doon ko na lang gagamitin sa madilim na lugar. So, lang. Ang lala pala ng kalsada rito sa Balagtas. Walang yaka, parang Norwell. Di ka man na nag-inform sa amin na ganito kalsada rito. Kaya pala ayaw mo na makipag-meet up dito sa may Shell. Sabi niya sa Tarlac na lang daw siya maghihintay para pick upin. Kaya naman pala, sirayin daan dito sa may bandang Balagtas. Hayop na yan. Grabe, siguro pag gumaga rito sobrang traffic. Tsaka hapon, pag rush hour. Ang lala. So yun guys, andito tayo sa may Arayat. At pwede ba kumanan dito? Pwede naman nata. May kumakanan eh. Makasama natin. So, minahiwalay sa amin tatlo. Tinawagan ko kaagad. In-inform tayo ni Carlo. Ayan, nakakatawa yung mga subscribers natin kasi talaga may care sila sa iba pag nawawala sa linya. So, may nawala kang tatlo. So, tinawagan ko si Makapagal at ang sabi niya, doon na kami sa Tarlac magkikita-kita. Magkakasama naman silang tatlo. So, which is a good decision no guys. Pag ganito may nagkakaligawan tayo at di magkita-kita. Pag sobrang layo pa naman na ng pupuntahan natin, ang maganda is magre-group. Ang second option, itong ginawa namin na second option na magkita na lang doon sa next stop, which is sa Tarlac, isang oras na lang naman yung layo, mabilis lang yan. Pero kung yung layo nyo talaga is sobrang layo pa ng babihihin nyo, maganda, magre-group kayo. Pero pag ganito na isang oras na lang naman, pwede na kayo kita-kita na doon sa meetup point pa. Shell.
Ito na si parang Norwell. Gulat ka na kay NMAX ako, no? Kay ano to? Kay... Narating ko lang din ah. Talaga? Binilisan ko, alam ko nandito ka na eh. Hindi, nagkamali ako. Doon ka na natin. Enjoy naman si Ma'am Dali. Ako, sobra ako nag-enjoy seryoso, Ma'am Dali. Kanina ko pa nga pinupuri yung motor mo. Lakas ng hatak. Lakas ng hatak nito. Tsaka magaan. Yeah, anong masasabi mo kay ADV 160? Ano yung impression mo sa kanya since matagal mo na ginagamit yung NMAX? Ang ganda ng bigat niya. Yung bigat niya, parang ang galing magpaandar. Alam mo yun, yung parang tinutulak niya pang gano'n. Parang sobra siyang balance pagka yung malubak na. Yung talpag na. Oo, ang galing nung pagbaba niyang gano'n. Yung parang kumakapit siya sa kalsada. Anong height mo, Ma'am Dali? 5'4". 5'4". So sa 5'4", di ka naman nahihirapan sa height ng ADV 160. Hindi, parang nagsisisi nga ako. Sana ito pala, kinuha ko dati. Uy, ang ganda ng motor mo, Ma'am. Sakto sa'yo to. Okay sa akin to. Seryoso. Lakas ng hatak na may overtaking niya. Nag-enjoy ko din. Guys, kasama natin si Hanamichi Sakuragi. pero bagay sa'yo, pre. Pag nakita ka ni Jing, matutuwa lalo sa'yo yun. So, ito si paring Mark. So, bumili ulit siya ng B2. So, nakabili na rin siya ng B1. So, thank you ulit for your support. Maraming salamat, Mark. So, we're here sa Shell Tarlac at bumibili na kami ng pagkain. Ayan, kasama ko si Sakuragi, Hanamichi, ayan si paring Norwell, nagpakulay ng buhok. So, ito yung mga pagkain kasi. Maraming choice of pagkain. Tapos, may cafe latte. And magandang spot kasi along the way din naman yung daan natin. Next stop natin is 2 hours pa. Pakita ko sa inyo yung mga kasama natin sa tapat. Ay, sorry. Ayan sila. So, cafe latte, tapos may pump sila ng flavor. So, lagyan natin ng hazelnut flavor. Alam mo, di ka kasama. Mag-best friend. Sinuot mo yung kulay ng buhok ni Norwell. Couple talaga kayo eh, couple. Kaway kayo kay Jing. Si Jing na hindi sumama. Ano masabi nyo kay Jing? So guys, nandito pa rin kami sa may Shell Select. At ayan, nabutan na kami ng liwanag. Time check, it's 6 o'clock in the morning. And mag-gear up na kami. Gagawa lang ako ng bagong lineup kasi nga meron kaming mga kasamahan na dito na meet up. So wala pa sila. Ito yung mga kasama natin. Nagkapilang kami pampagising kasi simula dun sa may pinanggalingan namin sa Valenzuela, parang 2 hours papunta rito. At tapos another 2 hours na naman papunta dun sa may Agoo para magpagas. So magbe-briefing lang tayo ng mabilis kasama sila. Ito, paalis na kami. At punta na kami ng Welcome Benguet Arc. Ngayon lang napagdesisyonan na dumaan doon. So, ayun yung mga kasama namin. Bye, Koy! Ayun yung mga kasama natin. And let's go! So, 1 hour and 43 minutes sa Welcome Benguet Arc tuloy. Since malapit lang naman. So, ito medyo nakapag-recharge kami. 6:06 na kami umalis. Target ko 6 o'clock. Na-late kami ng 6 minutes. Gawa ng pagbablog-vlog natin, video-video. So, pasensya na sa mga kasama ko kung medyo nade-delay ko kayo. Kailangan ko kasi mag-video, mag-record, mag-content. At ito. So, nagtanong naman ako sa kanila kung gusto nila dumaan sa Welcome Benguet Arc para lang mag-picture. Since andito na rin tayo, bakit di natin daanan, di ba? Malilate lang kami ng konti siguro sa Masa Bakehouse, pero okay lang naman yon. So, gamit pa rin natin si NMAX B3 standard at maliwanag na. Nakasurvive ako ng gamit lang yung stock yung ilaw niya. Hindi ko na naayos yung ilaw ni Ma'am Dali. Hinigpitan ko na kanina, hindi ko alam kung saan siya dapat higpitan para mag-lock siya. Tapos, ayun, nasa likod ko sila, okay naman. Nakapagkape, nakapag-recharge. 88 kilometers yung ta-travel natin. Medyo malaking bagay talaga yung nakapagpahinga. Tapos, okay naman yung mga kasama natin. Meron lang onting aberya. Pero, thankful pa rin, Lord, na hindi sila nasugatan or much worse yung experience. Kaya thank you po sa paggagabay sa kanila. Hi! Ang ganda talaga ng sunrise, oh! Napakaganda ng sunrise sa kalsada. Kanina sobrang dilim.
Si Dexter. Mag-ingat po kayo dyan kay Dexter. Nangguguhit po yan. Walang patawad yan. So, yun nga. Napakaganda ng sunrise. Ang bango ng hangin. Awan ko nasaan na ba kami? Where are we? Papunta tayong Villasis. Pa-Urdaneta na tayo. So, ang ganda ng kalsada rin dito. Nakaka-enjoy. Medyo binilisan ko nga kanina. Napatakbo natin to na 100. Walang kahirap-hirap. Mabilis lang naabot. Kasi ang ginawa ko, medyo nag-speed up tayo ng konti. Kasi parang gusto ko rin ma-experience naman ng mga kasama natin na pag ganito naman kaluwag, pwede naman tayo mag-speed up. Less hazard, maluwag kalsada. Pwede naman tayo magmabilis kahit paano. Para alam yun, para medyo magising, para medyo ma-enjoy nyo rin yung kalsada. Pero pag medyo congested, syempre, hindi natin gagawin yun. Pag may mga times lang na sobrang luwag ng kalsada. So guys, we're here at Villasis. At ayan, si Mark nasa likod ko. Inaantay lang namin yung mga kasama namin doon. Wala pa sila eh. Naiwan namin. Ito si Sir Manny, nasa tapat natin. At nandito pa rin tayo. Ini-enjoy lang natin alas 7 na ng umaga. So antay lang tayo sa mga kasama natin. Ito na nga tayong pangatlong namatayan sa lugar na to. 3 parada na nakita ko dito. Ang dami namin nadaanan ngayon Parang wala pang 5 minutes may nadaanan akong pinaglalamayan. Which is nakakatuwa naman sa mga tao. Salute sa kanila kasi talagang pinaglalaanan nila ng oras yung mga yumao, which is malaking bagay yun. Isipin mo, namatay ka tapos pinaparada ka ng mga tao, ganyan, yung manigang mahal sa'yo. Nakakalungkot lang din na yun nga. Ang dami nila, tatlo yung dumaan. Hindi ko na nakuhanan yung unang dalawa kasi parang sabi ko, wala lang naman. Nung pangatlo sabi ko parang weird na. Ang dami na. May they rest in peace. Ito. Ang cute. Ito. Ang gigit nila. Kanya-kanya silang tarpaulin tsaka sasakyan. So guys, andito kami sa may kalagitnaan ng kalsada. Malapit na tayo sa may iconic na statue ni Hulk. Yung bago magtulay. Ito yung mga kasama natin. And naantay lang namin yung iba So nagkahiwalay-walay kami. So siguro mag-regroup kami rito hanggang sa makita namin sila. Malapit naman na tayo sa parang Baguio Benguet welcome arc ng mga siguro 12 minutes na lang. Ayan si paring Malik, suot niya ang ating The 1% riding jersey. Hindi niya kasama si Ma'am Joy. Shoutout sa iyo Ma'am Joy. Susunod na lang daw siya. Magbabas ata kasi galing work. Shoutout sa mga kasama natin dito sila Ruel. Sabi nagpatulog lang daw sila ng bata, nagsarado ng tindahan at nagmotor na. Ang galing no, walang tulog pero may rides. Ganyan kalapit mga kasama natin dito. Bawi na lang silang tulog mamaya. Kaya maganda rin na pag gantong rides, ganito kalayo, overnight talaga kailangan. Ayan na! Ayan ang statue ng Avengers na may halong kung ano-ano. Ayan o, multiverse, Avengers na Justice League pa. Ang lupit, di ba? May ano pa, Garfield. Ito na, we're in La Union! Kasama si NMAX. Sheesh, nakapunta ulit ng Norte. Parang dalawang magkasunod ako nag-South Quezon tapos Bicol. Ngayon naman nakabalik tayo sa North. Masaya na naman mga nakasama nating mga taga-Norte dahil ang home court nila ito. Ayan na, La Union vibe. Saktong-sakto sa summer. Actually malamig nga yung hangin ngayon. Hanggang ngayon malamig pa rin dito Sabi sa balita ito yung may 1 linggo pa na malamig na paparating. La Union! We're back! So, 6 minutes na lang yung layo natin. Kasi pag kumaliwa kayo guys, ayun yung pala Union. Papuntang San Fernando, San Juan, papuntang Agoo. Pero kakanan lang tayo, papuntang Baguio. Para lang mag-picture sa Benguet Arc. Pero hindi tayo akit ng Baguio Hindi. Gusto ko man hindi. Masyado tayong maraming itinerary din for today. Marami rin tayong ganap. Kaya kulang na tayo sa oras. Actually, di dapat to kasama sa oras talaga. Kaya kinain na naman yung oras namin dito. Pero let's see, kaya naman ata to. Basta kailangan makapag-check-in kami at 2 o'clock PM. Kahit 5 minutes or 10 minutes before, nandun na kasi syempre magpapark pa, tatanggal pa ng gamit, isasama rin natin sa mga
ano yun, time management. So, share ko lang. Since layo na rin ang nalakbay natin, almost 200 na ata tayong kilometro na layo. Nag-average yung NMAX natin ng 36.0. So, ayan, kakanan muna tayo rito. Pero dapat kaliwaan daan natin. Kasi, wait lang, tingnan natin sila rito. Baka lumagpas yung iba eh. Baka dumiretso ng La Union eh. Antay lang namin yung iba. So yun nga, dapat so yun nga, napansin ko nga na malakas talaga yung hatak ng NMAX. Pero malakas din sa gas consumption na 36.0. Kasi before kay ADV 160, hindi naman ako nagpapare-groove ng bell pa. Pagpaspasan yung takbo ko, maabot ako ng 43, 44 eh. Tapos pag talagang takbong 50 to 60 lang, na hindi ako pumipiga ng sobra at hindi pa ahon, napapaabot natin siya ng 51. Na yung pinakamataas ko na record sa kanya, 51. So ito, may kasamang malakas sa takbo, mabilis sa takbo to, mabot tayo ng 36. So share ko lang yung gas consumption. Malakas hatak niya, pero malakas din yung gas consumption niya. So yan, if curious kayo about sa fuel economy niya, kasi alam naman natin na mahal ang gasolina lalo na ngayon. So kung habol niyo ay matipid na gas, mas piliin niyo si ADV 160. Pero kung habol niyo rin naman yung performance, edi dito na tayo. Ito yung iba natin kasama. Easy come and easy go. You're an unfair. Tignan nyo yung crash guard ni Ruel, ang ganda. Meron siyang crash guard sa pipe. Maganda rin to pag ano yung may clamp ka ng Insta360. Kakapit mo rito tapos sa box para mas steady. Sabi, formado no. May ano pa, may dashcam pa siya. All it chance. So guys, dito tayo sa may Baguio Benguet Arc and may mga subscribers tayo nakakilala sa atin and ayan, sama natin sila. Shout out! Hello po! Saan po kayo pupunta? Tapos na galing namin na. Baguio. Ano po tayo ngayon pa LU? So nag-picture lang kami sa Arco. Po. Salamat po sa pagmusta. Ingat po kayo. Salamat po. So guys, nag-picture lang kami rito. Ayan. Nakakatawa kasi yun. Na biglaan lang to. Wala to sa itinerary namin. Parang sabi namin na daanan na lang bigla. Kasi since malapit nga lang to. Tapos may nakilala pa tayong dalawang subscribers sa atin na lumapit. Shoutout po sa kanila. Hindi ko pala nakuha pangalan nila. Pero makikita naman nila tong vlog na to. Ay, di ko sila nabigyan ng stickers. Pero nagpa-picture sila. Next time, guys, pag lumapit kayo, may mga stickers akong baon para may mabigay naman ako sa inyo kahit papaano. So ito, tatawid na kami. Welcome again to province. Tara! So guys, time check, it's 8:30 in the morning. And then, nagising na ang mga tricycle drivers, jeepney drivers, and bus driver kahit naman nung madaling araw gising mga bus. Dumami na yung mga sakyan na kasabay natin sa kalsada dahil napunta tayo ng umaga at medyo mainit na. Pero okay lang yan kasi malapit na tayo. Kasama na sa pagbiyahe yan, may marami kayong makakasabay, traffic. And medyo mahirap lang kasi, convoy tayo. So ito, guys, mas nahirapan ako tumingin sa side mirror since dami ng sasakyan na nakaharang. So naglagay naman ako ng mga pin natin kung saan tayo stop. Kung sakaling magkawalaan, malapit na naman tayo. 24 minutes away na lang, papagasa tayo. Petron na ata itong nilagay kong gasolinahan. Alam niyo naman ako, maka-Petron ako eh. Mas mura kasi Petron sa Shell. Kaya yun yung reason ko. Tsaka okay sa akin yung takbo ng XCS eh. Ewan ko. Simula Honda Airblade pa lang yung nagamit ko eh. Pero actually nag-Shell din naman ako. Yung fuel save lang, yung 91 lang. Masyadong mahal yung 95, parang 10 piso yung patong eh. So guys, andito na tayo sa may Agoo. NAR ko ng Agoo. Pero magpapagas muna tayo. Sa Petron! At 2 bar pa ang natira dito kay NMAX. Actually, tinatanong ako ni Koy kanina kung kamusta. Actually, sila Mark din, nagkatanong kamusta. Si Jess, nagkatanong kamusta. So, ayan, kamusta daw si NMAX, guys. Ako, para sa akin talaga, NMAX is good. This V3 is good. Ewan ko na sa V2, V1 kasi na-try ko sila before pero hindi ko na-drive ng ganito kalayo. Pero itong V3, I think it's a complete package, almost complete package. Pa-aftermarket na lang kayo ng suspension sa likod tsaka sa harap if may extra budget kayo.
Pero para sa akin kasi talaga ay shit, asan yung Petron? Ba't dito to tinuturo? Asan yung Petron? Ayun pa pala, sa left side. Signal lang ako. So, papagas lang tayo sa Petron. Uy, may checkpoint doon, no? Sa kabilang side. Haha. Yung mga papunta ng Manila ang checkpoint. Pero ito, papagas muna tayo. Ayan, salamat kay sir. Thank you, sir. Tinuro niya kung saan kami dadaan kasi may checkpoint dito. Wala naman kami problema sa checkpoint. Ang problema kasi, tatagalan kami. Eh kung makakaiwas naman, iwas na tayo. Ayan, winarning nga tayo na sir. Ang bayani ng araw na to. Thank you po ah. Kakaliwa, kanan. Diretso, kanan ka, kahit ang kanan dyan. Apo. Salamat po. Huwag daw mga ngaliwa, tandaan yan. Huwag mga ngaliwa. Ang bait eh, sir. Hindi naman kami nagtanong, pero sinabi niya dito na kami dumaan. So may daan daw dito, kanan, palengke. Maganda tong binigay ni sir. Di lang dahil sa checkpoint. Ang pula nung mapa ron eh. Umaga na kasi. So matraffic. So yun guys, nagpa-full tank na tayo at gamit na natin si Blanca. Nagtampo ka ba, Blanca? So ito guys, may manadaanan na tayong bayan-bayan kaya medyo traffic. Ang estimated ko, sabi ko 9 o'clock to 9:30 nasa Masa na kami. Kasi 9 o'clock bukas noon. But ang mangyayari ay 10:30 dahil sa mga stop na rin namin. Pero okay lang naman kasi tawag ito, 2 PM pa naman yung check-in namin and overnight naman yung mangyayari sa ride na to. So okay lang, sobra tayo sa oras. Ayos to, ito yung NMAX sa bagong ADB na bagong kulay. NMAX na tuloy nasasabi ko. Yung matte green. Ito yung matte green. Napatitig ako sa motor niya. Ang ganda rin ng matte green ah. Ewan ko guys kung ako na nakapansin ah. Kasi ginamit ulit natin sa ADV 160. So tagal ko ginamit si NMAX V3. Pansin ka sa hatakan, sa arangkada hanggang 80 or hanggang 80, malakas ang arangkada ni NMAX. Pero ito si ADV 160, parang alam mo pagdating ng 50 and above, andun yung arangkada niya. Kumbaga ito parang nasa gitna or duluhan. Tapos si NMAX naman nasa unahan. Kung ako ba, pero syempre kung ako ba pipiliin, mas pipiliin ko yung arangkada sa harapan. Hindi naman ako mabilis magpatakbo, pero mas kailangan natin yung may arangkada dahil sa pag-overtake. So guys, nandito tayo sa bayan ng Bawang. Medyo matraffic na. At ang susunod na bayan ay Sibuyas. Joke lang, medyo matraffic nga rito sa Bawang. Ayan, nakulay pula sa mapa. Pero the rest is kulay blue sa San Fernando. Medyo matatraffic ng onte. Etong guys, yung halo-halo de Iloco. Nakakain na kami rin dyan. Parang siyang halo-halo. Tapos nasa buko. Sila sige man eh. Traffic! Yung mga kasamahan natin, no? Kanya-kanya singit na. Ganito talaga pag traffic. Ayan, nakita ko naman sila sa harapan ko. Sige lang, diretso lang kayo, guys. Itong nasa harapan natin si Alexis at ang kanyang OBR. At ito naman si Carlo at ang kanyang OBR. Halos parehas kami ng style, no? Ako gumagaya dyan. Lahat ng makikita nyo na kamukha ng motor ko sa ride natin, ako po gumaya. Ako po kumuha ng idea sa kanila. Yung crash guard, yung rock bro sa gilid na bag, tapos yung water holder, sa kanila ko po nakuha yan. Nakita ko na, ang ganda pala. At ang next upgrade natin, baka lang naman next upgrade, depende pa. Baka maglagay na ako ng side pannier bracket. Parang pag naglo-loop tayo, pag bumabiyahe tayo ng malayo, parang kailangan ko na ng another box. I think I'm gonna be having the sec box. Kailangan ko yung may susi na nalalak yung side pannier eh. Hopefully may mga na-release na new version si sec na convenient. Tapos pwede ilak. Ang bala ko pala ay K3 bracket pa rin. So, medyo mas mahal siya sa SEC. Pero, I think sa tibay, mas gusto ko na siya.
Imagine nyo kasi guys, nagbiyaya ako ng Bicol tapos naputol na naman yung bracket ko ng top box. Ang hirap nun! Na-experience ko na yun, tinape ko yung top box sa upuan ko. Ayoko na maulit yon. So, ayun. Kaya kayo guys, kung bibili kayo, I recommend yung reliable brand na nasubok na hindi kayo mapapaya kasi mas mapapamahal kayo pag nabali tapos aberya, di ba? Mamaya mabiglang yung box nyo malaglag sa likod, tumama sa nasa likuran yung sasakyan, lalo na kung nakamotor lang yung kawawa naman. Eh kayo pa yung maging cause ng accident, di ba? Kaya huwag kayong magtitipid sa mga ganyang bagay. Hindi ko naman sinabing gumastos kayo na napakamahal, pero piliin nyo at least yung matibay. I heard DC Monorack maganda sa mga bracket, pagdating sa bracket. Hindi man lang kasi gumilid yung sasakyan eh. Narangan yung galit si Kuya Tricycle oh. Pinauna na kami. Hindi naman namin siya binusinahan yung sasakyan kasi. Hindi man lang gumilid, pakinain yung dalawa kasi lane dito. Ito, isang lane. Ito kabila, dadaanan ko. Eh, narangan niya isang lane. Eh, si Kuya Tricycle driver na pressure. So guys, malapit-lapit na tayo. We're just like 4 minutes away. Ito may mga kainan din dito. At ayun may Ferris wheel. Kasi ito, may parang perya pala to. Dami sigurong customer dyan sa gabi. Grand Carnival. Ngayon ko na lang siya nakita. Ewan ko kung may ganyan nakaraan nung muling dumaan kami or ginagawa siya that time. Lapit na tayo kaso traffic pa eh. 1.2 kilometers na lang, 3 minutes oh. And now we're here na at Masa. Dito po ang parkingan. So guys, we're here na at Masa. At ang natira na lang namin kasama, ayan si Mark, Team Sir Manny, asawa niya, tapos sino pa ba? Tayong 4 lang natira dito, no? Kami 4 na lang natira, oo. So yung iba kasi nagmang-inasal na lang sila. Eh malapit lang din naman dito, so okay lang. Kami kakain na kami. Ito yung in-order ko. So umorder ako ng parang apple pie. Tapos ito yung favorite ko na ham shuka. Ano to? Hummus na may parang tomato, ham, tapos brioche bread, sourdough. Tapos ito yung special coffee nila na may coconut. Sarap. Ito yung masarap na ito yung masarap na pagkain dito. Actually, 3 yung branch nila before sa Manila, Metro Manila. Kaso nagsara. So ito na lang available na kailangan mo pang dumayo rito para matikman tong pagkain na to. So, ayun. Mark, tikman nyo. Kay Manny, kuha kayo rito para matikman nyo. Ayan. So, gutom na ako, kakain na ako. Kuha muna akong tubig. So, let's eat guys. Bon appetit. So guys, ito si Koy. Dal. May kasama siya iba. Namimiss niya na magmotor. Nagsasakyan kasi siya papunta rito kasama yung family ng girlfriend niya at yung girlfriend niya. Ayan, tay ko lang yung pagkain nila Sir Manny para sabay-sabay na kami. Sarap. Sorry, sarap. Kaya Manny, kailangan tikman niyo to. Gulay to, hummus. Gulay yan, chickpea, yung seeds. Try nyo. Sige. Kuha niya kasi mahalo-halo ko na eh. Sama niya yan. Sarap. Ano yan? Nasa ibabaw? Sa ibabaw parang siyang tomato sauce na may karne, na may ham. Pero ito vegetable to, yung nasa ilalim. Para matry nyo. So para matry din nila kasi ito talaga favorite ko eh. Palaging ito yung order ko pag nandito ako. Anong tawag ito? Ito kasi ano to, ham shuka pala, ham shuka. Hindi naman siguro. Ano yun, masisira? Oo. So guys, ito, thank you kay Koy. Binigyan tayo ng, buko pie ata to. Ay, hindi, puto. Puto. So kakainin natin to mamaya sa my beach. So guys, tapos na kami kumain sa Masa. Ayan, kasama ko ulit si Kuya Manny at tinutusta ng aming ulo. Sobrang init. Pero hopefully, pagdating natin doon, wala ganong araw. By the way, ito pala yung puto na bigay ni Koy. Set up ko lang pala yung Insta360 natin para maganda. Para may iba naman tayong shots.
Oops, gilid daw. May pababa ata. Parking fee po tayong 100 per motor, okay po? Wala po tayong magiging entrance, parking fee lang po. Pag nag-avail naman po kayo sa cafe, sir, or sa resto, present nyo lang po yung ticket sa cashier para ma-validate. Once na-validated po yan, sir, bago po kayo bumaba, 50 pesos lang po sisingin sa parking fee. Okay. Then, one at a time po tayong akyat, sir, ha? Isa-isa lang po. Okay, so dito na po magbabayad? Apa next po. Apa next seat, okay. One at a time. Salamat po! Grabe, ang tarik nga. Then... Shit! Ang ka! Grabe, nakakatakot to! No joke! Delikado to, guys! At, ang tarik nito! Gumabala ka! Bagong change oil yan! Ito na, the mansion. Hindi ko tayo. Andito na pala yung mga kasama natin. Nahuli tayo. Tawa sila. Ang taas eh. Isa-isa rin kayo makyat. Ayun mga kasama natin. Kanina pa kayo. Kakarating nyo lang din. Andun sila. So guys, pwedeng kumain dito. Ayan. Ang social na lugar. Sorry, dito na yung mga slab soil sa mansion. Ganda! Hotter than the blacktop in July, sweating like a sinner in a church, and I just wanna get out with my crew tonight and shoot at the lights. Got a couple 40s full of hops and fun, looking for a good time, gotta live it up. Leave behind the city, hop inside the truck. No, we don't give up. We're gonna paint the night red, hoot and holler till we're dead. We're down to turn up, we're up to get down, saying hey y'all, howdy, let's get rowdy tonight. Sabi, sobrang pagod. Ang dami ko dalang gamit. Kaya mga kasama namin. Sobrang bilad kami sa init. So guys, we're back. We're back at Veronica's Lodge. Dito? Ay, tapos dito kami. Dalawa kayo. Next. Koy, wala na. Wala na po si Koy. Sinong mag-ano? Si Roel. Kamusta hiking mga sir? So guys, nandito tayo sa Veronica's Lodge. So yung kwarto namin ngayon, yung kwarto rin namin dati ni Norwell nung kasama sila Jing. Ayan, so magkatabi na naman kami. Ito may naka-occupy dito, sila Mark. Tapos kapitbahay natin, meron din dito. Ayan sila Timean sa baba, saka si Kuya Manny.
Meron kami kasama rin sa pinakataas. So ito yung mga neighbors natin. Si Makapagal, si Mark, tsaka si Jess dito sa kwarto. Ito yung room namin, yung dating room. Ma'am Dali, si Malik, natin niya si Ma'am Joy. At yung iba natin kasama mukhang natutulog na sila. Barangay lang tayo. Masarap no? Magkakapit bahay. Magkakapit bahay. Ano? So guys, kasama ko si Norwell. Nanti lang namin yung mga kasama namin. Sobrang daming tao. Great bro. Dahil di kami makaligo sa dagat, hanggang dito na lang kami. Yes! Ganda ng sunset! Ito talaga yung the best sa sunset na masarap maghintay sa beach ng LU. So isa sa mga magiging problema namin ngayon, saan kami kakain? Ang daming tao. Saan kami kakain? Kasi itong food park na to, malapit to sa pinag-i-stayan natin. So ikot tayo. Guys, itong pagkain natin is for 190 pesos. Only soup, only gravy, and only rice. Dito lang yan sa DZ, The Joke lang. Dito yan sa may kinain nating food park. So guys, good morning, good morning. Kasama natin si Makapagal at kami ang pinakanaunang bumangon. So time check it 6 o'clock in the morning. And na-appreciate lang namin yung dagat muna bago kami maligo. Ayan siya. So medyo tahimik pa yung dagat, tulog pa yung mga tao. Siyempre kagabi, marami dyan nag-party-party, maraming uminom. So maganda rin i-take yung time ngayon maligo. Kahapon sobrang puno yung dagat nung hapon. So ngayon kami babawi. Di rin kami nakaligo kahapon, sobrang lakas ng alon. Pero ngayon naman, malakas pa rin yung alon, pero somehow manageable para makaligo ka. Kakain lang kami. Ito, puto. May puto rito eh. Bigay ni Koy. So may puto tayo rito. Kaso hindi ako nakabili ng kape sa 7-Eleven. Tingnan nga natin yung puto ni Koy. Wow. Ang laki pala nito. Dapat pala hiniwa-hiwa to. Parang hirap siyang kainin kasi wala akong kutsara. Pwede naman siguro nakakamay ito. Nakahiwa naman na ata to. So yun. Baka mag-Baluarte Church Tower kami mamaya. Baluarte Tower lang ata. Hindi pala Church Tower. Baluarte Tower. Tapos Grumpy Joe. Doon kami magla-lunch, then uwian na. So may mga 7 hours to 8 hours tayo pa uwi. Siguro 7 hours lang. And ayun. Chill muna kami rito. Wala pa iba namin kasama eh. Guys, niligtas kami ni Kuya. Yan yung kape. So, kanina pa kami naghihintay ng kape kasi may puto kaming dala. Alam ko kasi may naglalako dito. Ayan na si Kuya. Order tayo ng kape. Magkano yung kape, Kuya? 250. 250? So, 250 yung kape. Anong klaseng kape yun? Hot. Ice po lahat. Ice lahat? So, may dala siya mismo na... Sige, okay. Ano to? Parang homemade niya. Homemade ba to? Local, kayo gumagawa ng kape? Parang binubrood nyo? So binubrood niya yung kape, tapos dadali niya, nilalako niya. May dala siyang gatas din. Mag-ice ka? Ice lang meron. Ice lang meron. Okay, sige, mag-ice tayo. So, no sweetener din? May sweetener. Splash lang. Coffee niya, may sweet balls.
Nice. Natry mo na yan? Magkaiba yung taste profiles kasi. Yung sweet ball medyo flat, di ba? So pag sinabayan mo ng coffee, nag-add siya. Parang yung puto. Isipin mo, ano lang, Okay. sweet puto, basically yung ginagawa. Okay. So guys, ito na yung drinks na in-order natin. Medyo pricey lang siya, 250 pesos. Pero kasi siya nalalapit sa inyo. Tsaka para matry lang din natin. So, support na lang din natin yung local. So guys, pabalik na kami. Sulit, ito yung puto. And ayun, yung iba sa amin hindi nakasama kasi siguro may hangover. And then kami, maaga kami natulog, kaya nakaligo kami. So guys, kasama ko si Norwell. And kakain tayo sa may tagpuan. Sobrang lapit lang dito. Tapos after natin kumain, baka i-vlog ko yung pinagstayan natin. Mabilis lang. Bigyan natin sila ng magandang feedback. So guys, ito yung pagkain natin galing dito sa tagpuan. Tagto? Bagnet? Anong combo niya? Basta ito ang tagpuan. In-order ko yung bagnet nila. Ayan, tapos ayan yung view natin si Norwell. That's it guys. So guys, after nyo kumain sa tagpuan, ilinis nyo lang din yung mga kalat ninyo. Self-service doon. So guys, we're here at Veronica's Lodge and ito na yung araw na magche-checkout na tayo. So in like 15 minutes magche-checkout na tayo. And gusto ko lang i-rate yung room. Okay siya. Malamig naman yung aircon after some time. Tapos yung tubig medyo mahina lang. So ginagawa namin is pinagsasabay namin yung shower na nilalabasan ng tubig tsaka yung sa faucet. Ay yung tsaka yung sa gripo. Tapos, yun, okay naman. Sobrang convenient kasi malapit lahat ng accommodation na pwede nyong pagpuntahan. I mean, malapit yung mga magandang kainan na pwede nyong puntahan. Sobrang lapit daw sa beach. Tapos, may parking space sila. 100 pesos yung overnight na binayaran namin sa parking. So, actually, nakalagay doon 300. Pero, since dito kami sa kaila Ate Belen yung makakausap nyo rito pag nag-message kayo sa Facebook. So, 100 lang binigay sa amin. So, sobrang mura. 800 per tao ang binayaran namin. So, nakatipid kami. So, 6 na couple yung kasama namin. So, 6 sila na nasa mga couple rooms. Tapos, 2 kaming room for 3, isang room for 4. So, yun. Yung mga hindi magkakakilala, hindi magkakasama, sila yung magkakasama sa mga room for 3 tsaka room for 4. So, yung mga couple, binigay na namin sa kanila yung mga tig-couple rooms. Diba? Tama naman talaga. So, yun lang. So, if ever babalik ako ng LU, of course, dito ako magstay. Sobrang bait na Tibelen. Tapos, yung ref nila, nakitago din kami ng mga pagkain. Para kunyari, may binili kayong pagkain. Kunyari, galing kayong Ilocos Norte, gusto nyo magstay sa LU para mag-beach. Tapos, may binili kayong mga pagkain. Pwede nyo siya ilagay dun sa ref para hindi kagad masira. So, yun. Pwede naman kayo makitago ng pagkain. So, ganun yung ginawa namin. Kasi may pasalubong na puto si Koy kahapon. So, yung puto, nilagay namin sa ref para hindi masira. So, naanmasan namin siya kanina umaga. Salamat ulit Koy sa puto. Sarap ng puto. Nagulat sila. Daming cheese. Tapos parang may condensed milk. Basta sarap. Then, ito mag-gear up na kami. And next stop namin is Baluarte Watchtower. Tapos, Grumpy Joe. See you guys. So guys, nagpaplano pa sila mag-rides. Kakatapos lang ng La Union namin. Ayan, nag-uusap sila. Saan daw pupunta next? So, okay lang yung I think babiyahe pa sila after nito. Lalayo pa sila. So guys, magche-check out na kami. Ayan, nagtatalo-talo pa sila. Nagkakayayaan pa sila mag-rides. Ito sa Ate Belen. So, pag gusto nyo pumunta rito, siya yung kukontakin nyo. Napakabait po na Ate Belen. Ayan. Ate Belen, kaway ka naman. Shout out. Ayan. So, ilang beses tayo nag-stay dito kasi sobrang recommendable talaga dito. Ayan. So, chat sa Ate Belen. Maraming salamat po, Ate Belen. Salamat sa pag-asikaso sa amin. Ayan, napaka-asikaso. Since 2016 ata or 2017 unang punta ko rito. Hanggang ngayon, ilang years na nakalipas. Babalik ulit tayo rito. Balik-balik. Thank you po, Ate Belen. Salamat po. Salamat po. Ingat kayo. Thank you po. Enjoy yung mga kasama namin dito. Ayan, oh. Sobrang... Pala yung book niya. Cute. Oo nga po. Ayan, so may mga nagstay din dito. Thank you, Ate Belen, ha. Ingat po kayo dito. Salamat po. So may mga nagstay pa. Balak pa nila mag-ride Ilocos. So magstay pa raw sila rito. Magpapa-sunset. Pero kami, uwi na kami. Ingat kayo, Peter. Ayan sila, Peter, magbabagyo.
Salamat sa pagsama. Ayan. Ingat kayo ingat kayo. Yeah, enjoy sila. Magbabagyo pa sila. Kami magkakamada na kami ng gamit. Dito pala yung pinagstayan natin. Diyan, diretso. Yung may mga tao na yan. Sa kabilang side yan yung pinagstayan. Tapos, sa kabilang side, ito naman yung parking. And then, ito yung 7-Eleven. So, sobrang lapit lang naman. Yan, diyan kami kumain, tagpuan. Tapos, dito tayo nag-parking. Para pag pumunta kayo rito, alam nyo kung saan kayo magpa-park. Tsaka yung mga, para hindi kayo mahirapan. So, sobrang recommendable ko pa. Since start ako nag-vlog, nagla Union ako. Sila talaga nire-recommend ko. Nag-iiba lang ako ng pinag-i-stayan pag fully booked sa kanila, pag sobrang late na ako nag-reserve. Advice ko guys, 2 weeks pa lang mag-reserve na kayo. Kasi itong pina-reserve namin, 3 weeks pa lang. Or 4 weeks, 3 weeks. Nagpapa-reserve na ako sa kanila. At 2 kwarto na ata kagad yun na-occupy. So, mabilis mapuno. Kaya magpa-reserve kagad yun. Yung mga motor namin, ayan. Babakbak na naman. So guys, ito paalis na kami. Ilaw! Hindi na ako dati 100 watts ay Contera. Mabilis uminit. Ito? Magkano pakabit ko? Ano lang to sa Shopee. Tapos, actually, ako nagkabit nung una. Ay, hindi, sa mekaniko. Kasi ako di ko makabit, pinunta ko sa malapit sa amin. Kaso, palpak, pababa. Dinala ko kay Shotty, inayos nila, pumantay na. Ano na to? 50 pakabit. Ito, nasa 1,000 ata to. Okay na, ano yung mga dumi? Putik? Salog na salog niya. Meron pa nga rito sa yung mga haba may 2 klase to. Meron pa isa parang hanggang dito siya. May dagdag pang ganyan. Para full. Wala ka naman napansin parang Wala. Ang concern nila kung tatama daw ba rito sa visor. Hindi naman. Yung sa malaking visor. Hindi siya tatama. Yung sa malaking visor na stock, pag nilalak mo lang, tapos nakababa siya, dun siya tatama. Kaya iangat mo dapat yung visor. Ayan, so guys, kausap natin sila Malik, sila Joy. Sila yung mag-ano pa highest. Mag-highest point kayo, no? Ayan, mag-highest point sila. Ito yung mga kasama natin. Ayan, si Mark, si Renel, sila Jay, Alexis. Ayan, mga Sir MJ. Ayan, no? Suot nila kahapon yung B2, ngayon naman B1. Si Mark suot kahapon yung B1. Ay, di pala niya suot yung B1, pero may B1 siya, ngayon suot niya yung B2. So ito, kanya-kanya kami rito. Ito si Ma'am Dali, yung ginamit nating NMAX kahapon. By the way guys, saka 280 km na tayo, papunta rito from Bangal, sa kung saan man tayo galing sa Manila. Tapos 45.2 km per liter. Ito si Jess, ang kanyang Aerox. So guys, pupunta kami ng San Fernando para kumain. So, 15 minutes away rito sa Grumpy Joe. Ingat kayo Ayan, sila yung magbabagyo, sila Peter. Ayan. Hello, ingat po. So guys, ito yung chicken nila. Diba? Grabe yan. Tapos may kasama siyang ranch. Blue cheese. Tapos coleslaw. Nagkahati na lang kami 3 para mas makamura kami. And 4 pieces naman parang per tao. Kasi 12 pieces na wing part siya. So ayan, kaya na kami. Makasama natin si Ma'am Dali, si Mark, tapos si Jay, at ang kanya Missy, Ma'am Darlene, at si Norwell. Ayan. Guys, ito yung in-order ni Ma'am Dali. Ano to, butter? Ang laki Pan-2 tao. So yung good for 2 na yung in-order niya. So guys, ito tapos na kami kumain sa may Grumpy Joe at pauwi na kami. So may mga kasama tayong natira pa rito, siguro mga 5 kami. Bale, ang stopover namin sa may Tarlac para lang magpagas. Tapos dire-diretso na tayo makauwi. Siguro 7 hours ETA. Ayun guys, so maraming salamat sa pagsama sa ride natin na to. Maraming salamat sa mga kasama natin. Sobrang ako nag-enjoy, sobrang another magandang memory overnight. So excited ako sa mga upcoming rides din natin kasi maglalagay na tayo ng mga overnight. At mas dadamihan natin talaga yung makakasama kasi gusto ko bumawi. Nakukonsensya ako. Sobrang limited lang kasi yung space natin. So babawi tayo sa next ride. And ayun guys, maraming salamat ulit. And see you on the next content. Bye bye guys. Kaway lang. Bye bye guys.